Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Paul, 29 na taong gulang na ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi ko direktang karanasan, kundi isang masalimuot na yugto sa buhay ng aming pamilya na nasaksihan ko noong ako ay bata pa lamang. Isang pangyayari na nagpatunay sa akin na ang kasamaan ay nagmumula sa isa sa mga pinakasimpleng dahilan: ang inggit. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Ang tatay ko ay isang construction worker at ang nanay ko naman ay may pambihirang galing sa pagluluto. Kahit anong simpleng sangkap ang ibigay mo sa kanya, nagagawa niyang isang espesyal na putahe ito. Noong bata pa ako, naaalala ko ang aming paghihirap. Madalas kapag walang gawa si tatay, nangungutang si nanay sa tindahan para lang may maihain sa aming hapag. Ngunit kahit kailan ay hindi kami natulog na kumakalaman sikmura dahil sa galing ni nanay na mag-budget at magluto. Nang ako ay mag-high school, naisipan ng mga magulang ko na gamitin ang maliit na perang naipon nila para magpatayo ng isang munting karinderya sa harap ng aming bahay. May isang mesa lang kami noon, 2 mahabang bangko, dahil maliit lang ang aming puhunan. Ang niluluto ni nanay ay ang aming pang-araw-araw na ulam din. Adobo, sinigang, menudo, mga lutong bahay na abot kaya ang presyo. Sa simula, ang mga customer lang namin ay ang mga kapitbahay lang namin. Ngunit dahil sa sarap at linis ng luto ni nanay, unti-unti itong nakilala. Dinadayo kami ng mga tricycle driver, mga estudyante at mga trabahador mula sa kalapit na pabrika. Ang dating isang mesa namin ay naging 5 na. At ang dating maliit na pwesto namin ay pinalakihan namin hanggang sa masakop na nito ang buong bakuran namin sa harap. Si tatay tumigil na sa pagkukonstruksyon at siya na ang naging tigapamalengke at tigahugas ng plato nun. Ako naman pagkatapos ng klase, ako ang naghahatid ng mga orders. Ramdam na ramdam namin ang ginhawa nun. Nakakakain na kami ng masasarap na pagkain. Nakakabili ng mga bagong gamit at hindi na problema ang pambaon ko sa eskwela. Ang karinderya namin ang naging buhay ng aming pamilya. Si nanay ang pinakapuso nito. Ang kanyang galing sa pakikipagkapwa-tao at ang masasarap na luto niya ang dahilan kung bakit pabalik-balik ang mga tao sa amin. Ngunit tulad ng kasabihan, kapag may umaangat, may mga matang nakatingin na may inggit. Sa kabilang kalsada namin, may isang pamilya na may maliit ding sari-sari store. Nang makita nila ang pag-unlad ng aming negosyo, bigla na lang isang araw ay nagtayo rin sila ng sarili nilang karinderya. Halos pareho ang mga ulam na kanilang tinda. Sa una, hindi namin ito pinansin. Normal lang naman ang kompetisyon sa negosyo. Ngunit napapansin namin na ang may-ari na si Aling Cora nun ay madalas na nakatingin sa aming pwesto. Kapag nagkakasalubong kami sa daan nun, ay nginingitian niya ako pero parang pilit at hindi bukal sa loob niya. Doon na nagsimula ang makakatuwang bagay, Sir JD. Isang hapon, habang abala kami, bigla na lang nanakit ang tiyan ni nanay. Sabi niya, kakaiba daw ang sakit na nararamdaman niya nun. Parang tinutusok daw ng libo-libong karayom ang kanyang sikmura.
Namilipit pa siya noon sa sahig. Isinugod namin siya sa ospital. Ngunit pagkatapos ng ilang check-up, walang makitang mali ang mga doktor. Binigyan lang siya ng gamot para sa sakit ng tiyan nun at pinauwi na. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsunod-sunod na ang kamalasan sa buhay namin. Ang mga paninda naming pagkain na dati ay inaabot pa ng kinabukasan ay madali nang mapanis. Minsan, kakaluto pa lang ni nanay ng kaldereta. Paglipas ng isang oras ay maasim na ito at may mabahong amoy na. Yung sinaing naman namin minsan ay nagiging kulay itim na parang kaning sunog kahit na maayos naman ang pagkakaluto nito. Ang mga customer namin ay unti-unting nabawasan nun. May mga nagrereklamo na masama daw sa tiyan ang pagkain namin. Bagay na imposible dahil sa sobra-sobrang pag-iingat ni nanay sa paghahanda nito. Ang pinakamatindi ay ang kalagayan ni nanay. Araw-araw nang hihina siya, nangitim at natuyot din ang balat niya nun. Pumayat siya ng husto na halos butot balat na lang. Pabalik-balik kami sa iba't ibang ospital, ngunit pare-pareho ang kanilang sinasabi. Walang malalang sakit ang nanay mo. Lahat ng laboratory test na nun kasi ay normal. Ginagastos namin ang lahat ng aming naipon para lang malaman kung ano ang kanyang karamdaman. Pero walang nangyayari. Ang aming karinderya ay tuluyan ng nagsara nun. Bumalik kami sa dati, sa buhay na walang-wala. Isang gabi, habang nagwawalis si tatay sa tapat ng pinagsarahan naming pwesto, may nakapasyang isang buhol ng tela na nakabaon sa lupa nun, malapit sa pundasyon ng aming bahay. Nang buksan niya ito, tumambad sa amin ang isang maliit na piraso ng itim na tela na may lamang buhok, mga kalawanging pako at isang papel na may nakasulat ng pangalan ng nanay ko, Ellen, na pabaliktad. May kasama rin itong lupa na aming hinala ay galing pa sa sementeryo. Doon na kami kinilabutan. Sa tulong ng isang tiyahin ko, dinala namin si nanay sa isang kilalang albularyo sa malayong probinsya pa ng Quezon. Pagkakita pa lang ng manggagamot kay nanay nun, umiling na ito. Sabi niya, matindi ang inggit ng gumawa nito. Nais daw niyang kunin hindi lang ang iyong negosyo, kundi pati na rin ang iyong buhay. Yan ang eksaktong sinabi ng albularyo sa amin. Nagsagawa ng ritual ang albularyo nun. Nagdasal siya ng mga Latin na salita habang may sinusunog na insenso at dahon. Ipinahid niya ang langis sa buong katawan ni nanay. Habang ginagawa ito, bigla na lang nagsisisigaw si nanay nun. Pero hindi ang boses niya ang lumabas sa kanya nun. Isang boses na malalim na parang galing sa ilalim ng lupa. Ilang sandali pa, nagsuka si nanay ng isang maitim at malapot na likido na may kasamang mga buhol-buhol na buhok at isang karayom. Pagkatapos noon, unti-unting bumalik ang lakas ni nanay. Ang dating mabigat na pakiramdam sa aming tahanan ay bumalik na sa dati. Hindi na kami nagbukas muli ng karenderya. Nagpasya si tatay na bumalik na lang sa construction at si nanay ay nag-alaga na lang sa amin sa bahay. Makalipas ang ilang linggo nun, nabalitaan namin na si Aling Cora ay isinugod sa ospital. Ang sakit niya ayon sa mga tsismis sa amin ay katulad ng naging sakit ni nanay. Pero hindi pa rin siya gumagaling hanggang ngayon. Hanggang ngayon, Sir JD, kapag naaalala ko mga pangyayaring ito, tumatayo ang balahibo ko. Nga po pala, yung mga nabanggit kong pangalan dito ay hindi nila tunay na pangalan. Salamat po sa pagbibigay pansin sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po.
Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si Lira, 30 taong gulang. Nais ko pong ibahagi ang isang karanasan na sumubok sa aking katinuan at sa relasyon naming mag-asawa. Dati, hindi ako naniniwala sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Hanggang sa ako mismo ang naging biktima ng isang maitim na kapangyarihan na dulot ng matinding inggit. 5 taon na kaming kasal ng asawa kong itago na lang natin sa pangalang Mario. Masaya ang aming pagsasama. Pareho kaming may magandang trabaho at katatayo lang namin ng aming munting bahay. Ang tanging kulang na lang sa amin ay anak. Ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Si Mario ay isang mabait at maalagang asawa. Ang pagmamahal niya sa akin ay lantad at hindi niya ito itinatago. Madalas niya akong sinusundo sa opisina, dinadalhan ng bulaklak, at laging ipinagmamalaki sa kanyang mga katrabaho at kaibigan. Para sa akin, perpekto ang aming buhay. Sa opisina kung saan ako nagtatrabaho, mayroon akong isang katrabaho na itago na lang natin sa pangalang Gina. Si Gina ay tahimik at palaging nag-iisa. Madalas kapag nagkakayayaan ng aming mga kaopisina na lumabas, palagi siyang tumatanggi. Naaawa ako sa kanya kaya sinubukan ko siyang maging kaibigan. Kinakausap ko siya, sinasabayan kumain tuwing tanghalian at kinakamusta. Naging malapit kami sa isa't isa. Naikwento niya sa akin ang kanyang malungkot na buhay pag-ibig. Ang hindi ko alam habang ako ay nagiging bukas sa kanya, siya pala ay nagtatanim ng inggit sa akin. Nagsimula ang lahat sa mga kakaibang naramdaman ko. Gabi-gabi nananaginip ako ng masama. Mga ahas na pumupulupot sa aking katawan o kaya naman ay nahuhulog ako sa isang madilim na bangin. Nagigising akong pagod na pagod at pawis na pawis. Pagkatapos, nagsimula na akong makaranas ng matinding pananakit ng ulo at likod. Walang gamot ang makapagpagaling dito. Ang pinakamasama ay ang pagbabago ng aking ugali. Naging mainitin ang ulo ko. Kahit sa maliliit na bagay lang na hindi ko naman pinapansin noon, ay nagiging sanhi na ng malaking away namin ng asawa ko. Isang araw, habang nag-aayos ako ng gamit ko sa bag, may nakapa akong isang bagay na hindi pamilyar sa akin. Isang maliit na buhol ng pulang sinulid iyon. Nang kalasin ko ito, nakita ko na nakabuhol dito ang ilang hibla ng buhok at isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ko. Kinilabutan ako nun. Itinapon ko ito agad, pero hindi nawala ang masamang pakiramdam ko. Lalong lumala ang aking kalagayan. Nagkaroon ako ng mga pasa sa iba't ibang parte ng aking katawan na hindi ko alam kung saan nanggaling. Ayaw ko nang pumasok sa trabaho nun. At palagi na lang akong nakakulong sa kwarto. Ang asawa ko sa sobrang pag-aalala ay dinala ako sa kanyang lola sa Batangas. Ang kanyang lola ay kilala sa kanilang lugar bilang isang marunong magtawas. Pagkakita pa lang sa akin ng matanda, sinabi niyang, "May matinding naiinggit sa iyo, Iya. Naiinggit sa iyong magandang buhay at sa pagmamahal na tinatamasa mo." Yan ang eksaktong sinabi ng nagtawas sa akin. Isinagawa niya noon ang pagtatawas. Nagtunaw siya ng kandila at ipinatak ito sa isang palangganang may tubig. Habang ginagawa niya ito, nagdadasal siya ng taimtim. Nang mabuo ang hugis ng kandila sa tubig, ipinakita niya ito sa amin. Malinaw na malinaw, nabuo ang imahe ng isang babae. Ang mukha ng katrabaho kong si Gina.
Binigyan ako ng lola ng asawa ko noon ng isang maliit na botelya ng langis na may mga dahon at isang kwintas na may itim na butil para daw sa proteksyon. Pinayuhan niya akong wag nang bumalik pa sa trabahong iyon. Sinunod ko po siya. Nag-resign ako sa trabaho. Pagkatapos ng mga isinagawa sa aking gamutan, unti-unting bumalik ako sa dati. Nawala ang mga sakit ng katawan ko, ang mga masasamang napapaniginipan ko, at ang galit sa aking puso. Bumalik din ang sigla sa aming tahanan at ang pagmamahalan ng aming asawa. Nalaman ko na lang mula sa isang dati kong katrabaho na si Gina ay biglang umalis din sa kumpanya. May mga bali-balitang siya ay nagkasakit ng malubha at nabaliw daw ito. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero salamat po sa pagkakataon na maibahagi niyo ito, Sir GD. Naway maging aral ito sa iba. Ako po si Marlon. Isa po akong OFW na nakabase sa Middle East. Taon-taon akong umuwi para makasama ang aking pamilya. Ang aking asawa at ang aming nag-iisang anak na babae na si Angel. Ang kwentong ito ay tungkol sa pinakamasaklap na pagsubok na dumating sa aming buhay. Isang pagsubok na nag-ugat sa inggit ng isang taong hindi ko inaasahang gagawa nito sa amin. Ang sarili kong pinsan. Bunga ng aking pagsisikap sa abroad, nakapagpatayo ako ng maayos na bahay para sa aking pamilya. Nakabili ako ng sasakyan at naibibigay ko ang lahat ng pangangailangan nila. Tuwing umuwi ako, hindi ko makakalimutan ng aking mga kamag-anak. Nagbibigay ako ng tulong pinansyal at mga pasalubong. Ginagawa ko ito ng bukal sa aking kalooban. Ngunit may isa akong pinsan na itago na lang natin sa pangalanga, Ricky, na tila laging mahinanakit. Siya ang tipo ng tao na kahit anong tulong ang ibigay mo, hindi marunong makontento. Palagi niyang ikinukumpara ang buhay niya sa buhay ko. Madalas ko siyang naririnig na nagpaparinig tungkol sa swerte ko raw sa buhay, na para bang hindi ko ito pinaghirapan. Hindi ko na lang ito pinapansin noon. Noong huli akong umuwi para sa Pasko, nagkaroon kami ng malaking salo-salo dito. Naroon ang lahat ng aming kamag-anak, kabilang si Ricky. Masaya ang lahat, maliban sa kanya. Nakita ko ang mga tingin niya sa aking anak na si Angel na nooy 6 na taong gulang pa lamang. Kinabukasan, pagkatapos ng salo-salo, biglang nilagnat si Angel. Isang lagnat na hindi bumababa kahit anong gamot ang ipainom namin. Sa loob ng 3 araw, walang tigil ang kanyang pag-iyak. Sinasabi niyang may nakikita siyang isang maitim na anino sa sulok ng kanyang kwarto na may mga matang mapula. Sinusumpong siya ng panginginig at pamimilipit na parang inaatake. Dinala namin siya sa pinakamalaking ospital. Ginawan siya ng lahat ng uri ng test. Pero tulad ng ibang kwentong narinig ko, walang makitang sakit ang mga doktor. Isang gabi habang nagbabantay ang asawa ko kay Angel sa ospital, ako naman ay umuwi saglit sa bahay para kumuha ng damit. Napansin ko ang aming aso na walang tigil noon sa pagtahol at pagkalmot sa lupa malapit sa aming bintana sa likod ng bahay. Dahil sa pagtataka, kumuha ako noon ng pala at hinukay ang lugar na yon. Tumambad sa akin ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ko. May isang manika doon na yari sa itim na tela na tinusukan ng maraming aspili sa ulo at tiyan ng manika. At ang pinaka
Nakakakilabot sa lahat. Nakabalot ito sa isang piraso ng damit na paboritong isuot ni Angel. Nanginig ako sa galit at takot nun. Alam kong hindi ito ordinaryong bagay lang. Ipinakita ko ito sa isang matandang kapitbahay namin na may kaalaman sa mga ganitong bagay. Kinumpirma niya ang aking hinala. Iyon ay isang manikang ginamit daw sa kulam. Pinayuhan niya kami na maghanap daw ng isang magaling na manggagamot na kayang ibalik ang sumpa sa kung sino man ang gumawa nito. Dali-dali kaming nagtungo sa isang albularyo sa paanan ng bundok, Banahaw. Nang isagawa ang ritual, sinabi ng albularyo na isang kadugo namin ang may kagagawa nito. Isang taong labis ang inggit sa aming magandang buhay daw. Ginamit ng albularyo ang manika para sa isang ritual para ibalik daw ang sumpa. Kinabukasan, himalang bumaba ang lagnat ni Angel nun. Nagising siyang para bang walang nangyari. Hinahanap na niya ang kanyang mga laruan at humihingi na ng pagkain nun. Kasabay ng kanyang paggaling, isang balita ang aming natanggap. Ang pinsan kong si Ricky ay isinugod daw sa ospital nun. Nahulog daw ito mula sa bubong ng kanilang bahay habang nag-aayos at nabalian ng gulugod. Ayon sa doktor, hindi na siya makakalakad pa. Mula noon hindi ko na siya muling kinausap pa. Masakit isipin na ang taong kadugo mo pa ang may kakayahang gumawa ng ganoong kasamaan. Yung mga pangalan na nabanggit ko pala dito, Sir Narrator, ay hindi nila tunay na pangalan. Salamat sa pagbabasa ng email kong ito. Hanggang dito na lamang po. Kung nag-enjoy ka naman sa ating mga itinampok na kwento sa araw na ito, make sure to like, share, and subscribe. Yun lamang po, and see you again on the next video.